focus ko sana is tulungan yung magiging kandidato na nararapat na maipanalo sa 2028 kasi kapag ka nakabalik sa pwesto yung mga Duterte, I tell you, gigibain na nila talaga yung bansa. They don't know how to govern. Ang nagahari sa puso nila yung yung alam niyo yung power tripping, vindictiveness, walang governance sa sistema nila. Ngayon, having said that, kung yung aking chosen candidate ay hindi tutuloy sa pagpresidente, I will run sa local post ulit. Alright, so nakita nyo kung gaano talaga kaogag itong sundalong kanina ito. Wala ito sa matinong pag-iisip na. Alam mo yung sobrang depressed na siguro sa buhay nito. Pariwara na to eh. Kaya kung ano-ano mga pinagsasabi, yung kahit alam niyang puro kasinungalingan na pagtatawanan lang siya ng taong bayan, di ba? Yung wala siyang kagatul-gatul na sabihin yung mga sinabi niya. Anyway, isa-isahin ulit natin bigyan natin ng reaction yung mga pinagsasabi ng sundalong kanina to. Alright? Ito sana is tulungan yung magiging kandidato na nararapat na maipanalo sa 2020. Oh my God. Focus niya daw matulungang maipanalo yung kakandidato sa 2028. Trililing. Hello. Sarili mo nga hindi mo na ipanalo. Hindi mo na ipanalo. Sigurado ko kung sino man ang tutulungan mo para sa natatakbo sa 2028, talo agad. Yung lang naidikit sa pangalan mo eh. Sigurado ko bokya agad. At I don't think na merong gustong kandidato na dumikit or ma-associate sa'yo. I don't think na meron. Well, maliban siguro kay Virus, I do not know. Pero sa nakikita ni Virus kung gaano ka-hate na mga people, I don't think na gugustuhin niya na lumapit ka sa kanya. Alright, tuloy natin. Kasi kapag ka nakabalik sa pwesto yung mga Duterte, I tell you, gigibain na nila talaga yung bansa. Nakita niyo na kung gaano talaga to. Wala na sa matino pag-iisip. Pagka nakabalik ang mga Duterte, gigibain na nila ang bansa. Nakita mo bang Davao? Nakita mo ba kung gaano kamahal ng Pilipino ang mga Duterte? Nakita mo si PRRD? Kahit nasa dahig na, ilang buwan na siyang nandun. Hindi siya nawawala ng bantay sa labas. Ng dahig dyan sa ICC. They are the most loved, most trusted. Tapos sasabihin mo, kapag ka nakabalik sa kapangyarihan, kapag nanalo bilang presidente si Sara, yun ang tinutubok mo dyan eh, gigibain. Gigibain na nito ang gobyerno, ang Pilipinas. Diba? May something talaga dito. May something. Alright, tuloy natin. They don't know how to govern. They do not know how to govern. Oh my God. Well, ayoko na mag-explain dyan. I don't wanna waste my time na mag-explain kung marunong sila mag-govern or not. Okay? Bahala na kayo. Gahari sa puso nila yung alam niyo yung power tripping, vindictiveness, walang governance, no? Alam mo lahat ng sinasabi mo, lahat yan kayo yun. Yung mga power tripping, yung mga kung ano-anong kinemerut, walang governance, walang good governance, lahat kayo yan. Trailing, ano ba akala mo sa mga tao? Ano ba akala mo sa mga Pilipino? Nabudol kami ni Ngagva, totoo. Pero pwede ba? Hindi ikaw. Yung Caloocan nga, mga taga-Caloocan nga, hindi mo nabudol eh. Di ba? Buong Pilipinas pa. Tapos gusto mo magko-concentrate ka na matulungan. Yung tatakbo sa 2028. Sa palagay mo, merong kandidato na gustong mag-associate sa'yo. Trilili. Tuloy ko na nga, alright? Sa sistema nila. Ngayon, having said that, kung yung aking chosen candidate... Wow! Chosen candidate! Yung kanyang chosen candidate, my God. Akala mo naman powerful ka. Feeling mo meron kang impluensya. Feeling mo naman may mga followers ka. Alam
mo yun? My God, meron ka pang may nasasabi ka pang kapag hindi tatakbo ang aking chosen candidate. Ina mo. Ayop. Alright. Ay hindi tutuloy sa presidente, I will run sa local post ulit. Ayun naman pala ending. Nagpaparelevant ka kasi may plano ka na namang tumakbo. Yun nga lang, local lang. Hindi mo na kaya tumakbo na nasyonal. Local nga, hindi mo na ipanalo eh. Di ba, kalookan? Kahit na anong gawin pambobola mo, kahit anong ginawa mong pambubudol sa kalookan, hindi ka nanalo. Ayaw nila sa'yo. Di ba? Tapos nga pag hindi tumakbo yung iyong chosen one, mapipilitan kang tumakbo sa local. Ano, barangay ba yan? Ay, nanto. Kita niyo kung gano'n kawala na sa tamang pag-iisip. Hindi ko alam kung maawa ko o lalong mabubwisit dito. Tumigil ka na. Sa ginagawa mong yan, lalo nang nagagalit ang taong bayan sa'yo. I am giving you this very friendly advice, Trililing. Tumigil ka na. Hindi nakakatulong sa'yo, sa buhay mo, at lalo naman sa political career mo, yung ginagawa mo. Bagsak ka na. Huwag kang mag-feeling powerful. Wala ka ng power. Wala kang dating. Hindi ka gusto ng taong bayan at alam mo yan. Gravity.